Magandang araw sa'yo. Oo, sige. Nandito na sa harap namin yung mga materyales na pinadala mo. Grabe, isang napaka-detailed na analysis dito sa konsepto mula sa mga propesiya sa Biblia, yung tinatawag na huling isang linggo. Ang bigat ng topic natin ngayon, pero mukhang napaghandaan mo ng husto. Talaga, ang layunin natin ngayon ay himayin yung buong timeline na binuo mo. At hindi lang natin basta ililista, di ba? Susubukan nating intindihin yung logic sa likod ng lahat. Paano raw ba magsisimula to lahat? Ano yung pagkakasunod-sunod? At sino-sino itong mga major players sa dramang ito? Sige, pero teka, bago tayo dumiretso sa timeline ng 7 taon, para hindi tayo malito, kilalanin muna natin yung mga main characters, kumbaga, based sa pagkakahimay mo sa mga simbolo. Kasi kung hindi, baka malunod tayo sa mga pangalan. Sino ba itong halimaw? Sino yung babaeng pakakak? Tapos sa kabilang banda, sino yung dalawang saksi? Okay, magandang simula yan. Okay, based sa analysis mo, parang may tatlong pangunahing puwersa rito. Unahin natin yung pulang halimaw. Sinasabi mo rito na sumisimbolo ito sa isang pandaigdigang gobyerno. Isipin mo na lang to bilang yung sukdulang kapangyarihang politikal sa buong mundo, isang global government. Okay, isang one world government kuha ko. Sino yung kasunod? Susunod, at dito medyo nagiging komplikado, ay yung babaeng Babilonyang pakakak. Inilalarawan mo siya bilang isang makapangyarihang sistema ng religiyon, partikular yung kapapahanan ng Babilonya, na nakasakay sa pulang halimaw. Importante yung term na yan, yung nakasakay. So hindi sila pantay, hindi partnership. Eksakto. Ang ibig sabihin ng nakasakay ay siya yung kumukontrol. Siya yung nagmamalipula sa gobyernong pandaigdig. So parang manipulative advisor na bumubulong sa tenga ng hari, 'di ba? Kinokontrol yung bawat galaw niya from behind the scenes. Ganun ba yung dynamic nila? Ganyan-ganyan. Tamang-tama yung pagkakalarawan mo. At yung pagsasanib ng dalawang yan, yung gobyerno na ganap ng kontrolado ng relihiyon, nagbubungayan sa ikatlong karakter, ang anak ng kapahamakan na tinatawag mo ring halimaw sa dagat o yung ikawalong hari. Siya na yung personification ng pinagsamang kapangyarihan. Okay. So malinaw na yung kontrabida side, isang global government na kinokontrol ng isang corrupt na religious system, tapos pinamumunuan ng anak ng kapahamakan. Ngayon, sino naman yung kampi ng mga banal? Sino yung mga bida? Sila yung dalawang saksi. At nilinaw mo rin sa mga tala mo na hindi lang to literal na dalawang tao. Sila raw ay kumakatawan sa 144,000 na tinatakan, yung mga unang bunga. Sila yung magsisilbing proteksyon at tagapagbabala laban sa pagsamba sa halimaw. At hindi lang sila basta-basta, may kapangyarihan din sila. Parang special forces unit, kumbaga. Okay, napakalakas na setup. Ngayon nakilala na natin ang mga players. Sige, ilagay na natin sila sa entablado. Simulan na nating himain yung timeline ng huling isang linggo. Sige, so yung isang linggo rito, ayon sa propesiya ni Daniel, katumba siya ng 7 taon. At base sa pagkakalkula mo, isang taon sa Biblia ay 360 days. So kalahati ng linggo, 1,260 na araw. Dito rin mahalaga yung nilinaw mo sa notes mo na may dalawang posibleng interpretasyon sa timing. Pero para sa pag-uusap natin, sundin natin yung unang assumption mo na yung mga pangyayari ay magagagap sa loob ng kalahati ng isang linggo, hindi sa eksaktong kalagitnaan. Okay, got it. Let's focus on that interpretation. So itong buong 7 taon, hinati mo sa dalawang bahagi. Unahin natin yung unang 1,260 na araw. Anong nangyayari dito? Dito na papasok lang tinatawag na malaking kapighatian, the Great Tribulation. At yung parang starting gun, ayon sa'yo, ay isang napaka-espesipikong event. Yung pag-upo ng anak ng kapahamakan sa isang physical na templo. Pag-upo niya, simula na. Magsisimula na yung malawakang pag-uusig, pipilitin niyang lahat na sumamba sa halimaw at yung mga banal na tatanggi. Hahabulin sila at papatayin. Ito yung madilim na panimula. Grabe, isang all-out war laban sa mga banal. Pero nasaan dito yung dalawang saksi? Yung 144,000?
Sabi mo may kapangyarihan sila. Anong papel nila sa gitna ng lahat ng to? Dito nagiging parang action movie yung kwento. Habang walang habas na nanguusig yung puwersa ng halimaw, yung dalawang saksi naman daw, ayon sa analysis mo, aktibong lumalaban. Sinasabi mong proprotektahan nila yung mga banal at wawasakin nila yung puwersa ng halimaw. So merong matinding labanan na nangyayari sa unang 1,260 na araw na to. Hindi ito one-sided lang na pag-uusig. May depensa, may kontraopensiba. Okay, gets. Ngayon, pag-usapan natin yung mga numero. Dito kasi ako medyo nalito. Binanggit mo yung Daniel 12. Kung 1,260 na araw yung pag-uusig, bakit may dagdag na araw hanggang 1,290 at 1,335? Anong nangyayari sa extra 75 days na yon based sa analysis mo? Parang overtime yan sa paghihirap, no? Bago dumating yung pagpapala. Napakagandang tanong niyan kasi yung interpretasyon na inilahad mo, napaka-interesante. Yung extra 30-45 na araw, hindi yan basta-basta. Yung pagpapala na darating para sa mga aabot sa ika-1,335 na araw, ito yung unang pagkabuhay na mag-uli, the first resurrection. At ito yung pinaka-insightful na part para sa akin. Ito pala yung escape hatch ng mga banal. Ito yung mekanismo kung paano pinaiikli yung paghihirap nila. Nag-iba yung buong perspective ko sa tribulation. So hindi nila kailangan danasin yung buong 7 taon? May hangganan yung pagsubok sa kanila, maximum na 1,335 na araw. Pagkatapos niyan, game over na para sa kanila, in a good way. Dito na nagbabago ang lahat. Eksakto. Dito nangyayari yung tinatawag mong the Great Reversal. Kung sa unang kalahati, ang focus ng pag-usig ay sa mga banal. Sa ikalawang kalahati, bumaliktad na yung mundo. Yung mga banal ay kinuha pa itaas sa alapap, na rapture. At pagkaalis nila, yung mga puwersang dating nanguhusig, yung gobyerno ng halimaw, yung sistema ng relihiyon, sila naman ngayon ang tatamaan. Tatamaan ng puot ng Diyos. At paano to mangyayari? Hindi na natin kailangan ilista lahat, pero ano yung mga major events sa ikalawang bahagi na to? Okay, ang unang-una, yung pagbuhos ng 7 salot. Ito na yung direktang galit ng Diyos na halos wawasak sa planeta. Ito yung part na hindi naaabutan ng mga banal. Tapos, kasunod nito, isang major plot twist. Yung pagkasunog ng babaeng Babylonia sa kamay mismo ng pulang halimaw. So dito na mangyayari yung sinasabi nating pagbaliktad ng hari laban sa kanyang manipulative advisor. Marirealize ng global government na, teka, nilinlang lang tayo nitong religious system na to. Parang internal na paghihigante. Tumpak. Matapos yung internal na pagbagsak na yan, susunod yung external na labanan, yung pagtitipon ng mga hukbo ng mundo sa Armageddon. Final battle. At sa kasagsagan niyan, bababa si Jesus kasama yung hukbo niya mula sa langit. Ang resulta, hahatulan yung halimaw at yung huwad na propeta. Itatapon sa lawa ng apoy. Si Satanas naman, ikukulong. Grabe, ang daming nangyari. Mula sa salot hanggang sa final battle. At pagkatapos ng lahat ng yan, ano na? Anong kasunod? Yung finale. Pagkatapos ng lahat ng paghatol, lahat ng paglilinis, yung paglikha ng bagong langit at bagong lupa at yung selebrasyon na tinatawag na kasalan sa kasal, the wedding feast, isang kumpletong pag-reset ng lahat. Wow! Okay. Ngayon, balikan natin yung isang napaka-practical na payo na binigyan mo ng diin sa mga tala mo. Galing to sa Mateo 24, ang mga nasa Judea ay tumakas patungo sa mga bundok. Napakasimple pakinggan, pero kung global ang kontrol ng halimaw, saan ka naman tatakas? Anong klasing bundok yan na hindi kayang abutin ng surveillance nila? Dito ulit pumapasok yung simbolikong interpretasyon na inilahad mo. Yung bundok daw ay hindi isang literal na lugar kung saan ka aakyat at magtatago sa kuweba. Isa itong espiritual na kanlungan. Tinukoy mo to bilang yung inihandang lugar sa ilang kung saan poprotektahan yung mga banal for 1,260 days. At kung hindi ito lugar, sino o ano ang kanlungan na to? Ang mismong dalawang saksi, ang 144,000.
yung pagtakas patungo sa bundok ay nangangahulugang paglipat sa ilalim ng kanilang proteksyon at komunidad. Sila yung safe zone. Kaya pala. Kaya pala may kapangyarihan silang lumaban kasi sila pala yung itinalagang tagapagtanggol. That makes so much more sense. Kasi iniisip ko, sa panahon ng global surveillance, paano ka magtatago sa literal na bundok? Itong symbolic take mula sa notes mo na solusyonan yung logical problem na yun. Tama. At ginamit mo yung analogy ni Lot, di ba? Na tumakas mula sa Sodoma. Kailangan mo nang lumabas sa Babylonia. Iwanan yung sistema ng mundo bago ka makatakas patungo sa bundok o sa proteksyon ng 144,000. At ang ganda ng pagtatapos mo rito. Pagkatapos ng 1,260 days, yung bundok para sa mga banal nag-e-evolve, nagiging isang bagong lugar. Yung kalawakan o sa orihinal na salitang ginamit mo, kungjung, na ibig sabihin ay yung pagiging kasama ng Panginoon sa alapaap. Fascinating. So, yung pagtakas isang proseso. Iwanan ng sistema, pumasok sa protektadong komunidad, at sa huli, umalis na ng tuluyan. May isa pang babala na binanggit mo para sa mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa panahong yun. Paano natin iintindihin to sa paraang hindi literal? Yung interpretasyon mo rito, tumutukoy ito sa spiritual readiness. Yung mga nagdadalang tao at nagpapasuso ay sumisimbolo sa mga hindi paganap ang paglago sa pananampalataya. Sila yung hindi makapag-focus sa misyong kasi masyado pa silang abala sa mga makamundong alalahanin. Parang isang ina na hindi maiiwanan yung sanggol niya para tumakbo. Kaya para sa kanila, mas mahirap ang pagtakas. They're not packed and ready to go kapag dumating na yung tawag. Sila yung mahuhuli sa pag-evacuate, kumbaga. Tumpak. Para sa kanila, yung araw na yon ay magiging parang taglamig, kung kailan mahirap maglakbay, o araw ng pamamahinga, na may mga batas na naglilimita sa pagkilos. Isang matinding paala na yung paghahanda sa pananampalataya dapat gawin bago pa man dumating yung critical na sandali. Hindi pwedeng mag-cramming. Okay, so kung susumahin natin lahat ng to, ang pinakamalaking insight na nakuha ko sa pagsusuri mo ay ito. Yung malaking katigatian, hindi siya isang monolithicong event na pare-pareho lang para sa lahat. Para siyang two-act play na may magkaibang experience para sa magkaibang grupo ng tao. Iyan ang pinaka-core idea. Yung unang yugto natatagal hanggang 1,335 na araw, yun yung pagsubok para sa mga banal. Dito sila uusigin, oo, pero meron din silang proteksyon at may takdang hangganan yung paghihirap nila. Ang pagdurusan nila ay pinaikli dahil aalisin sila sa pamamagitan ng first resurrection bago pa man ibuhos yung pinakamatinding puot ng Diyos. At yung mga maiiwan, para harapin yung mga salot at yung buong bagsik ng ikalawang yugto. Ay yung mga sumamba sa halimaw, sila naman yung daranas ng sarili nilang kapighatian na mas matindi pa. Yung pag-alis ng mga banal, yun yung hudyat. Yung pagbabago ng target mula sa kanila patungo sa mga umuseg sa kanila. Eksakto. Iyon yung malaking pagkakaiba na idinidiin sa mga materyales mo. Hindi ito simpleng kwento lang ng pagdurusa, kundi kwento ng pagsubok, pagligtas, at sa huli, paghatol. At bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo at ito talaga ang nag-iwan ng marka sa akin, inugnay mo yung konsepto ng pagtanggap ng tanda ng halimaw, yung 666, sa isang napakapundamental na pagpili. Isang pagpili na inihahalin tulad mo sa ginawa ni Adan sa Hardin ng Eden. Yan. Isang napakalalim na punto niyan. Ayon sa analysis mo, si Adan daw ay mas piniling mahalin si Eva at manatili sa tabi niya kesa sumunod sa Diyos. Kaya niya kinain yung ipinagbabawal na bunga. It wasn't just about a fruit, it was a choice of loyalty. At tinilalagay nito yung tanda hindi bilang isang simpleng technological na implant, kundi bilang kulminasyon ng isang desisyon. Kaya ang tanong na iniiwan ng pagsusuri mo sa atin ay ito. Paano nagiging sukdulang pagsubok ang isang desisyon na naguugat hindi lang sa isang physical na marka, kundi sa isang pagpili sa pagbitwin ng pag-ibig sa sariling buhay o sa buhay ng mga mahal natin at sa pag-ibig at katapatan sa Diyos? It reframes the whole idea of the mark from something external
to something deeply internal. Isang bagay na dapat talagang pag-isipan.